Hello everyone! Welcome po sa isa na namang edisyon na ating programa. At ito nga po ang programa naghahatid sa inyo ng tugon sa ating bawat tanong. This is Solution with Laverne Duhot. And of course, that's me. Ako po ang inyong kaibigan na sasamahan kayo at dalayan ko po na samahan nyo rin po ako. Sa loob ng medyo maraming minuto at tayo po ay sabay-sabay na matuto. At alamin natin na napakaganda at nananaga ng mensahe sa atin ng Panginoon sa buhay natin. Sa gayon, meron tayong baon-baon sa ating pagharap sa bawat araw. So muli po, maraming salamat sa Panginoon for once again giving us this opportunity to serve Him. Of course, through you. At ako po yung nagpapasalamat dahil patuloy niyo po akong sinasamahan every Tuesday night at 7:30. Yes, para po sa mga kaibigan natin at mga kababayan natin sa buong Pilipinas, tayo po ay sumasa inyo every Tuesday night at 7:30. At kaya naman po, kami ay bumabati sa inyo mula sa amin dito, sa aming church studio, isa mapagpalat mabiyayang gabi sa ating lahat. And of course, binabati rin po natin lahat na ating mga kababayan sa labas ng Pilipinas, isang mabiyayang umaga, tanghali, hanggang gabi. At salamat po dahil hanggang madaling araw ay sinasamahan nyo rin po kami dahil meron tayong mga kaibigan, mga kaklase dito po sa ating programa na nagsasabi na, Pastor, kahit hating gabi, sinasamahan ko kayo. Kaya naman, ang puso po namin ay nagpapasalamat dahil anuman pong oras ay tayo po ay pinagtatagpo ng Panginoon at tayo po ay napapagpala sa kanyang mayamang salita. Of course, binabati rin po natin lahat ng ating mga kaibigan. Kung kayo po ay first time na napadako po sa ating programa, ay please pakilagay po sa ating comment section, #first-timer. At ipaalam po sa amin, sino naman ang nag-invite po sa inyo para makasama namin ngayong gabi. At maraming salamat po dahil kayo po ay tumugon sa paanyaya ng Panginoon. Dahil alam ko pong hindi aksidente na tayo po ay magkakasama ngayong gabing ito. At salamat din sa Panginoon dahil ginamit ang inyong mga kaibigan. Ipaalam sa amin, sino-sino yung mga kaibigan ninyo na niyaya kayo at kayo naman po ay tumugon sa kanilang paanyaya. So muli po pakilagay sa ating comment section, #first-timer or #first-time. At gusto ko pong batiin lahat ng mga kaibigan natin, mga suki na natin at mga bago nating suki. Saan man po kayong panig ng daigdig, isang mapagpalat mabiyayang umaga, tanghali at gabi. Of course, binabati natin si Pastor Wilson Tiongson Laigo, isang mapagpalang gabi po sa inyo. At siya ay tiga Nueva Vizcaya. Yan, maraming salamat, Pastor, for joining us tonight. Of course, karito evening din po kay Brother Fidel Gabiola. Kasama din natin ang ating kaklase at nakasama nitong Sunday. Talaga naman po napagpala kami ng kanilang presensya. Nilang mag-asawa, sila Sister Sally at Brother Joel Rayo. Sabi niya, hindi ko maikakaila Papuri 16. Yan, yung gusto pala ni Sister Sally yun. Yun po yung napakinggan nating song kanina, inawit ni Mr. Pidol Alimarmo at sinundan ni Ruben Laurente sa awiting Salamat Muli. Napakaganda awitin po isinulat ni Sister Jerdy Francisco at Kuya Abdul Lagayan. At salamat din kay Sister Gigi Cristobal Mendoza, kasama natin tonight. Nandiyan din po sila Sister Maylene Petalino Magadia and family. Salamat po for joining us. Patuloy po kaming sinasamahan sa ating pong Bible study every Tuesday night. At binabati rin po natin mga kaibigan natin dyan sa Taytay, Rizal, sa Gospel of Grace and Truth Christian Church. See you on the second Sunday of March. Ang bilis ng panahon na po. Of course, binabati natin at pinapasalamatan sila Sister Andeng San Andres. Nandiyan rin si Brother Alan na kanya pong guwapitong hubby. And of course, Sister Marie Kasoko, maraming salamat. Kasama rin natin tonight Sister Imelda Ramos, sila Brother Ewat Manalastas, ang poging-poging hubby din ni Ate Ana Manalastas. Maraming salamat po. Of course, Ate Ana at saka si Kuya Ewat ay from Gospel of Grace and Truth Christian Church. Nandyan din, nabati naman natin sila Sister Corazon Balikas, si Nanay Mediremo, tiga GOGTCC din, or Gospel of Grace and Truth Christian Church. Nandyan din po sila Ate Maria Ellen Mateo Losito, and of course binabati na rin natin si Brother Ricky Losito. Sila po ay mag-asawa, kasama natin every Tuesday night. Salamat din po for joining us tonight, sila Sister Marisa and Brother Ruel Paganpan. At salamat po dahil
kayo po ay kaagapay natin sa ating gawain. At bilang kaagapay at sa mga kaibigan natin tune in lang or mga bago-baguhan nating mga suki sa ating programa, maglalambing lang po ako kung pwede lang. Kung kayo po ay naniniwala at napapagpala sa ating mga pinag-uusapan at tinatalakay dito sa ating programa, pwede po bang pakishare yung ating broadcast nang sa gayon ay mas marami pang tao mapagpala sa ating mga pag-uusapan at pag-aaralan. So, thank you so much po in advance. And of course, sila Sister Jonila Bautista Buenafe na taga-Sukat lang. Maraming salamat po for joining us tonight. Nandyan din sila Maria and James Kazui. Tiga saan po kaya sila? Tiga saan po kayo? Nasa ibang bansa ba sila? O sa Pilipinas? So please let us know. Maraming salamat po for joining us tonight. Binabati rin po natin mula sa Camarin, North Caloocan, sila Brother Joel and Lon Castro. Maraming salamat po at kayo po'y kasama namin ngayong gabi. And binabati rin natin sila Sister Lilibet Ignacio Cristobal and sino pa ba? Parang yun. Sila Sister Anna Dar Ishikawa. Mula naman sa Japan. Sa Japan si Sister Anna, no? Sister Anna, kumusta po kayo? Miss na namin kayo. Hindi na tayo nakikita. Siyempre, nasa Japan siya eh. Nandito tayo sa Manila. At Sister Anna, gamit ko pa rin yung iyong pagpapala. Talagang maraming salamat po sa inyo. At sa mga kaibigan po natin, kung kayo po ay, once again, first time na napadako po dito sa ating programa, pakilagay #first-timer. At kung kayo po ay may mga kaibigan na dumaranas po ng extreme sadness and anxiety, para sa kanila rin po ang programa ito. At meron tayong napakagandang tanong na bibigyan natin ng tugon mula sa salita ng Panginoon. So, bago po tayo tuloy-tuloy sa ating pag-aaral, gusto ko muna pong ibigay sa inyo yung ating question for tonight sa ating pong episode entitled How to Overcome Extreme Sadness and Anxiety. So, this is our question for tonight. What is the perfect antidote to fear? What is the perfect antidote to fear? And I'll be giving you this good news. Meron din pong perfect antidote talaga. Perfect talaga. Pag sinabi natin perfect, ito talaga yung lapat na lapat. Sakdal na sakdal. So alamin natin ang kasagutan. At excited na ako pag-usapan po ito. Ito yan sa inyong programa. So kaibigan, maraming salamat po. Once again, this is Solution with me and my name is Laverne Ducot at napakaganda po natin pag-uusapan dahil kung bakit po natin tinalaga itong programa ito at naglagay tayo ng ganitong usapin dahil kamakailan lamang po ay kaming mag-asawa habang napanood namin yung isang video ng kabataan dyan sa may footbridge malapit sa UST. Nagulat kami na ayon po sa mga balita, yung bata raw pong ito ay merong anxiety kaya siya ay tumalon sa footbridge at naghatid po sa kanya sa kamatayan. Nakakalungkot po mga balita po ito. And according to statistics, marami po mga kabataan sa ngayon ang talaga namang dinadapuan ng masidhing kalungkutan or extreme sadness and anxiety. Now, bakit po kaya? Alam nyo sa panahon ng maraming instant, ang hindi po kagandahan pag nasasanay ang mga bata at mga tao, especially mga kabataan natin sa ngayon, sanay sa mga instant message, instant noodles, instant everything na nawawala po yung sense of yung paghihintay. Nawawalan tayo ng patience baga dahil hindi na di-develop yung tinatawag na AQ, yung adversary quotient, na kapag natataon at nahaharap sa mga pagsubok ng buhay, mabilis pong sumuko. So ito po ay humahantong sa masidhing kalungkutan or extreme sadness and of course anxiety o masidhing pangamba sa buhay. So alamin natin tonight, ano yung perfect antidote to fear? Kasi hindi po talaga healthy ito at kaya po pinag-uusapan natin at buti na lang ang ibibigay po sa ating tugon ng Panginoon, hindi lamang po natin bibigyan ng lunas yung mga sintomas kasi ito lamang po ang kayang ibigay ng mga gamot na ibinibigay sa atin ng siyensya. But of course, ito po ay ginagamit din ng Panginoon pero kung meron naman palang inilaan ng Diyos na perfect antidote
sa masidhing kalungkutan at masidhing pangamba sa buhay, bakit hindi natin alamin? Hindi po ba at napakaganda pong tutukan natin ang mga pag-uusap na ito. So alamin po natin sa mayamang at nananaga ng pagmamahal sa atin ng Panginoon. Alam niyo po ba na sadyang napakabuti ng Panginoon? Kasi ang kanyang salita ay inilaan niya po sa atin para tayo po ituruan at ituwid sa lahat ng mga bagay-bagay. Ito po ang paalala sa atin ng 2 Timothy chapter 3, verses 16 till 17. Now, let me give you these verses. All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. And verse 17 tells us that the man of God, sino-sino po ito? Tayo mga mananampalataya, may be complete, thoroughly equipped for every good work. So praise God. Inilaan po ng Diyos sa atin ng kanyang mayamang salita. Kaya po, ako po personally, gusto ko pong ibinibigay talaga sa tao at in-encourage mga mananampalataya to read their Bibles. Maganda po meron kayong mga Biblia at binabasa po natin. And isa pang bagay na gusto ko pong ipagpasalamat sa Panginoon, alam niyo po ba, bagaman meron tayong mga kinakaharap ng mga problema sa kasalukuyan, especially sa konteksto na ating pinag-uusapan, itong masidhing kalungkutan or extreme sadness and extreme fear, o tatawagin natin anxiety, meron pong solusyon na ibinibigay sa atin ng Panginoon at gamit din po ang kanyang salita. Kaya naman po hindi tayo talaga pababayaan talaga ng Panginoon. Nandyan po ang kanyang salita para bigyan po ng tugon na ating mga tanong. Ang problema lang, hindi natin po nabibigyan ng panahon para basahin ang kanyang salita. Kaya naman po ang puso po ng Panginoon sa biyaya niya, inilaan po ng Diyos sa ating programa para sa pamagitan po na ating pag-aaral na ito ay dilayan ko po na makatulong po ito at maunawaan natin at lalo po tayong mamangha sa napakaganda at nananaga ng solusyon na inihahatid sa atin ng Panginoon sa pamagitan po ng pag-aaral ng kanyang salita. So ito po ay ibinibigay sa atin ng Panginoon libre. All you have to do ay talaga pong basahin natin or kagaya po ngayon, meron tayong Bible study, makinig po tayo at magtawag pa ng inyong mga kamag-anakan, mga kaibigan at mga kakilala. Now, alamin naman po natin ngayon kung ano ba talaga ang dahilan kung bakit po nararanasan ng tao ang takot at pangamba sa buhay. Actually, hindi lang basta takot, meron pong kalungkutan. Kaya nga, extreme sadness ang nilagay ko sa ating title. And of course, this is connected with fear, extreme fear. Ayon po sa Biblia, alamin natin ang kasagutan dahil nagbigay po ito ng dahilan kung bakit nagkakaroon po ng lungkot at takot ang isang tao kapag siya po ay meron po mga pagnanasa sa buhay. Meron siya mga panghihinayang na hindi niya nakuha, kaya siya nanghihinayang at gayon din po, nagkakaroon siya ng pagnanasa. Pagdating na hinaharap, ano yung dapat na meron siya para mapanghahawakan niya na ito yung magbibigay sa kanya ng seguridad at kagalakan. So, ito ang masama kapag kayo po ay nakaangkla sa mga bagay-bagay at hindi po nakaangkla sa lumalang na mga bagay-bagay. Gaya po nung message natin last Sunday, si Joseph the Dreamer, bagaman siya po ay talagang ibinenta na kanyang mga kapatid, pinagkaisahan po siya, dinala sa Ehipto, at siya po ay walang kaibigan sa banyagang bansa. Hindi siya taga roon, wala siyang kakilala at wala ring pera. Pero alam niyo po sabi ng Biblia, siya po ay tinaguriang pinagyaman na tao or a prosperous man or blessed man. Why? Because the Lord is with him. So, tayo pala, bilang mananampalataya, paano natin susukatin ang ating kalagayan bilang mga pinagyaman at pinagpalang tao? Hindi dahil sa mga ari-arian na meron ka, kundi sa kung sino ang nagmamay-ari sa'yo. Amen. Yun po ang pinakamagandang balita na ipinapahatid sa atin. Kasi ang mga tao sa mundo, sinusukat nila yung kanilang success based on what they have. Kaya naman ang mga taong ito talaga namang nagnanasa na kung ano-ano sa mundo. Ngayon pag sila po ay wala po ng mga bagong gadget na meron po yung kanilang mga kaibigan, mga kapitbahay, nagbibigay po ito sa kanila ng kalungkutan. At pagdating po sa hinaharap, talaga naman punong-puno sila ng mga takot. Ito po ay nagbibigay naman sa kanila ng masidhing pangamba sa buhay. So alamin natin, ano yung dahilan na kung bakit nagkakaroon po ng masidhing kalungkutan at masidhing pangamba sa buhay. So ito po sa Tagalog ang tinatawag na imbot or puso mapag-imbot. Hinahanap ko po yung definition nito sa Tagalog and I would like to give you yung kahulugan ng salitang imbot.
Ito po ay matinding pagnanasa o labis na paghahangad sa yaman. Labis sa paghahangad din sa kapangyarihan o iba pang bagay na labis sa kinakailangan. Yung bang tipong meron ka na, gusto mo magkamal pa ng magkamal. So in other words, pagiging ganid, maaari magdulot po ito ng hindi magandang epekto sa pag-uugali. Now sa English, ito ay covetous. At tinignan ko po yung meaning nito sa Merriam-Webster Dictionary. Marked by inordinate desire for wealth or possessions or for another's possessions. For example, nilagay ko dito, he looked at his boss Nukhar with covetous eyes. Ikalawang definition, having a craving for possession. It sounds familiar, no? Usually, dinidikit natin to sa mga politiko. Yung bang tipong meron na, gusto pa, nagkakamal pa. Ito po ay pagiging covetous or covetousness according sa AI overview. Covetousness is a feeling of intense desire for something that you don't have, especially if it belongs to someone else. It can also be defined as an envious eagerness to possess something. So kapag ganito po ang puso ng tao, ay talaga naman pong hindi po maghahatid ito ng magandang pakiramdam. At sigurado, 100% mararanasan po niyo yung masidhing kalungkutan. Dulot ng mga panghihinayang sa buhay kasi marahil hindi mo nakamit yung mga pagnanasang yan at sa hinaharap naman, ito ay maghahatid sa iyo ng masidhing kalungkutan. Now let me give you Hebrews 13 verse 5, yung first part po nito in New King James Version. Sabi po ng talata, let your conduct be without covetousness. Be content with such things as you have. Sa Amplified naman, basahin natin. Let your character, your moral essence, or inner nature be free from the love of money. Shun greed. Be financially ethical. Being content with what we have. Then, yung second part nito, for God has said this, yung second part nito, He will never leave you nor forsake you. Kaya po dapat hindi nakaangkla yung ating security sa mga material na bagay sa mundong ito. Kasi maghahatid po ito sa atin ng masidhing kalungkutan o panghihinayang at masidhing pangamba sa buhay. Ito po ay usaping panghinaharap. Ngayon, kapag kayo po ay hindi po secured sa Panginoon dahil because of unbelief, sabi ng Panginoon, hindi dapat nakapako ang isipan mo sa mga bagay-bagay sa mundong ito because ay paniwalaan mo because I have said this myself, sabi niya. Yung sa second part ng Hebrews 13:5, I will never leave you nor forsake you. Now, kapag alam mo hindi ka iiwan, ipababayaan naman ng Panginoon, anong dahilan para panghinayangan mo pa yung mga bagay na nakalipas na? Anong dahilan para ikaw ay magkaroon ng masidhing pangamba sa inaharap? Actually, sa mata ng Diyos, ito ay nonsense. So, dapat po gawin natin yung perspektibo ng Diyos na perspektibo rin natin. So, ibig sabihin, tao lang din pala, ang nagbibigay sa atin ng stress at pressure. Kaya hindi natin na-i-enjoy yung ating pangkasalukuyan. Kasi ang mata ng karamihan nasa nakalipas, yung iba naman nasa kasalukuyan. Natitake for granted natin yung kasalukuyan. Now, tingnan po natin, ano naman yung cause ng fear? Kanina nakita natin yung cause, yung mga kadahilanan. Ito naman, ano po yung mga dapat nating pagbayaran kapag tayo po, ang puso natin ay punong-puno ng mga masidhing kalungkutan at masidhing takot at pangamba sa buhay. Alam niyo po ba, it can include a wide range of negative impacts on one's life, including mental and emotional cost. This could lead to anxiety, panic attacks, worry, decreased self-confidence, difficulty concentrating, and negative thought and speech pattern. Pansinin niyo po yung mga taong masyado nakafocus ang kanilang mga mata in the past and in the future kasi nga po meron silang panghihinayang at masidhing pangamba. Nagkakaroon po sila ng yung kanila pong thought and speech pattern ay puro lang negative. At talagang hindi po nila appreciate ang buhay. Ikalawa, physical costs. Potential for chronic health problems such as increased heart rate. Hindi po maganda ito. High blood pressure, muscle tension, digestive issues. Ito yung mga namumroblema na nagka-constipate. Physically speaking, and weakens immune system. Kapag naghina na po ang inyong immune system, marami na pong sakit ang dadapo po sa inyo. Ikatlo, social cost, avoiding social interactions, strained relationships,
difficulty communicating effectively, and isolation. Ito yung mga taong laging humihiwalay sa nakararami, ayaw na po makipag-interact with the other people. Ika-4, career cost, missed career opportunities, hesitation to take on new challenges, decreased job performance, and difficulty advancing in the workplace. Kaya tuloy, hindi mo nararanasan yung napakagandang plano ng Panginoon sa iyo. Sayang, ito po yung cause ng masidhing kalungkutan and masidhing takot at pangamba sa buhay. Some people would say it is just but natural to happen. Ito mga regrets na ito and anxieties in life because it is just part of being human. Now, ako ayokong tanggapin yon. Alam niyo kung bakit? As believers, lagi ko po pinapaalala sa ating programa, it's not okay not to be okay. Bagaman may mga taong sinasabi nila, hindi, okay lang ako na hindi ako okay. Hindi po talaga. You know why? Because our Lord Jesus Christ gave us this verse, John 14 verse 27. Tingnan niyo po ito ha. Bakit ang gusto niya okay ka? Because sabi ni Jesus dito, peace I live with you, my peace I give to you. Not as the world gives do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. So, ibig sabihin, kaya po niya ito iniwan sa atin, ibiniquith sa atin ang kanyang kapayapaan because Jesus wants you okay. Pakilagay po sa ating comment section. Jesus wants me okay. Gusto niya happy ka. Gusto niya joyful ka. Kaya nga po sabi ng Biblia, do not sorrow, for the joy of the Lord is your strength. Wow! Ito po ang puso ng ating Panginoon para sa atin. Amen. Pero bakit marami mga tao ang patuloy po nakakaranas ng mga ganitong hindi kagandahang pakiramdam, masiding kalungkutan, or extreme sadness? Ang tawag po dito ng mga medical experts ay depression. And masidhing pangamba sa buhay, anxiety. Bakit po? Kasi, una sa lahat, your perception about God will determine the quality of life you are living, how you behave with God, how you behave with your friends, with your loved ones, with your wife, kasama din po yung mga anak nyo dito, and those people around you. So basically, it affects everything else. So importante pala, yung atin pong pag-unawa at pagkakilala sa Diyos, vertically speaking. Ngayon, pag may depresya po yung pagkakilala nyo sa Diyos, maapektuhan din po yung inyong horizontal relationships with your loved ones, sa mga anak mo, sa asawa mo, and the people around you. So basically, it affects everything else. So yung inyong pong wrong thinking about God, naku, marami pong mga tao talaga meron pong maling belief about God, will lead you to wrong living. This will lead you to unhealthy emotions, that will lead to toxic feelings. Kasi pag mali po yung inyong emotions, magkakaroon po ito ng, magmamanifest po dito yung unhealthy or toxic feelings of regrets, fear, anxiety, and stress. At ito po mga wrong behaviors na ito and unhealthy emotions will ultimately produce wrong actions that will be manifested in your body. Magkakaroon po ng sakit ang inyong mga katawan. Ito po yung lagi kong pinapaalala sa ating pananambahan. Ngayon, kaya po bilang mananampalataya, importante po talaga na tama po yung ating pagkakilala sa Diyos. Tama po yung doktrina ng ating pinapakinggan. Tama po yung theology na inyong pinagsasaluhan sa inyong mga Bible study at sa inyong pananambahan every Sunday. Because what you believe really matters. Pwede ka kasi nitong dalhin sa kapahingahan, kapayapaan at kagalakan ng buhay, pero pag mali po ang inyong doktrina, through hearing a bad theology, wrong theology, pwede kang dalhin ito sa masiding kalungkutan, masiding pangamba sa buhay. In other words, pwede kang dalhin ito sa kapahamakan. Now, gusto po ng Diyos na lubusan mo siya makilala. Alam niyo po, nung kami po ay wala pa sa biyaya, naalala ko, sabi sa akin ng aking misis, bakit hindi natin ipag-pray na, Lord, we want to know you more. Naalala ko yun, sabi sa akin ni Mami Jo yun. Pray natin, sabi niya sa akin, pag-pray natin, Lord, we want to know you more. Yun po ang sinabi namin sa Panginoon. Bagaman, agam-agam ako ng mga pagkakataon yun. Pero alam niyo po, ito talaga ang magandang ipanalangin natin. Lord, gusto kitang makilala pa ng lubusan. At kapag yun po ang sinabi mo sa Panginoon, ay kagalakan po niya ipakilala ang kanyang sarili sa atin. At ang mabuting kapahayagan po nito ay makikita natin at mauunawaan natin ang tunay na tinitibok ng puso. At sa totoo lang, kapag ito po ay
hiningi natin sa Panginoon, mananagana sa atin ng biyaya at kapayapaan. Yun ang importante at kinakailangan ng bawat tao. Lalo tigit na mga taong wala pang relasyon sa Panginoon. Kaya po, importante po, mamaya, magkakaroon tayo ng opportunity para tanggapin po ninyo ang napakagandang paanyaya sa inyo ng Panginoon. Let me give you 2 Peter chapter 1, verse 2. Grace and peace be multiplied to you. Paano? In the knowledge of God and of Jesus our Lord. Kaya po importante, sabihin nyo sa Panginoon, Lord, I want to know you more. Pwede ba natin sabihin na sabay-sabay as per prayer, Lord, I want to know you more. Pakilagay din po sa ating comment section. This is really important. Lord, I want to know you more. Kasi pag ito po ang panalangin ninyo, i-reveal po ng Panginoon sa inyo ang kanyang sarili at magkakaroon kayo ng kagutuman sa inyong kaluluwa. Yun po importante talaga eh. Kadalasan po ang tao, masyado tayong conscious o masyado tayong gusto natin lagi, gutom tayo sa ating physical body, pero you might want to ask the Lord din na, Lord, gutumin mo yung aking kaluluwa. At sa pamagitan po nito, i-reveal ng Panginoon ang kanyang sarili sa inyo. Kasi kapag hindi po ninyo nararanasan sa inyong buhay yung nananaga ng biyaya at kapayapaan, bilang mga Kristiyano, alam niyo po ang katotohanan, hindi po ninyo napapakinggan ang tunay na mensahe ng Ebanghelyo. Ano napapakinggan ko, Laverne? Ibang kwento. At kapag nagpatuloy po kayo sa pakikinig ng ibang kwento, hindi po yung Ebanghelyo, alam niyo po, pwede po kayo nitong dalhin sa masamang buhay. Kaya pala nararanasan po ninyo yung masidhing kalungkutan at masidhing pangamba sa buhay. Nakilala sa tawag na hindi masayang buhay. Pero sabi ng Panginoon in John 10 verse 10, naparito ako para bigyan ka ng buhay. At buhay na nananagana. Isipin niyo po yun, ha? Pero kung hindi kayo nananagana sa biyaya at kapayapaan, once again, as I've said kanina, hindi po ninyo napapakinggan ng tunay na ebanghelyo. Ang napapakinggan po ninyo, ibang kwento. Now, the question is, papayag ka ba na puro ibang kwento na lang napapakinggan mo? Ako, ayoko ng ganon. Now, pag-usapan naman po natin this time, ang masiding kalungkutan po ba, ang depression, ay totoo. Nung araw ay hindi ko ito alam, pero nararanasan ko na pala kasi nung panahon ko, I think when I was in college, dire-diretso po hanggang sa ako po yung nagtrabaho. Hindi ko alam na depression pala yung aking nararanasan. But the truth is, depression is so real. Ito po yung totoong nangyayari sa buhay ng isang tao. Kaya hindi po natin ito dapat tinitake for granted. Now, paano natin dapat hindi i-take for granted? Dapat alamin natin kung ano po yung solusyon na ibinibigay sa atin mismo ng salita ng Panginoon. And that's why tonight, ito po ang ating pinag-uusapan dahil naniniwala po ako na napaka-importante pong bigyan natin ng tuon itong mga bagay na ito. Now, narito pong ilan sa mga simptomas ng depression. Hindi makatulog o sobrang haba ng oras kapag natutulog. Naranasan ko po ito before. Nagkukulong sa kwarto dahil gusto na lang lagi nag-iisa. Tahimik at malungkutin. Nervyoso, balisa at matatakutin. Aburido at mabilis magalit. Sinasaktan ng sarili, umiiyak ng walang dahilan, walang gana o sobrang lakas naman kumain. So as Christians, mainam din po na dapat malinaw po sa atin na ito pong tinatawag natin masiding kalungkutan or depression or extreme sadness, hindi lang po mentally related issue, ito rin po ay usaping spiritual. Actually, ito po talaga ang katotohanan. Dahil may mas malalim po itong pinag-uugatan. Kasi po kapag hindi po properly na i-address ang bagay na ito, hindi po tayo makakawala at makakalaya mula sa masiding kalungkutan or depression. At usually po, ang mga ibinibigay sa atin ng siyensya, of course, ito po ay pansamantalang remedyo. Usually, pag umiinom ng gamot ang mga taong dumaranas ng masiding kalungkutan at meron din po mga tinatawag na masiding pangamba sa buhay, binibigyan lang lamang po nito ng lunas yung mga simptomas. Pero sa totoo lang, hindi po nabibigyan po ng tamang pagbibigay ng pansin o bigyan po ng tamang lunas po ito. Now, let me give you 2 Corinthians chapter 10, verses 4 to 5. Bilang pagpapatunay na issue po ng depression ay seryoso at ito po ay may kinalaman sa spiritual. For the weapons of our warfare are not carnal but mighty in God for pulling down strongholds. Verse 5, casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. So, marahil, mga kapatid, tataas ang kilay ng ilan. Sasabihin nila, hindi naman spiritually related issue ang depression. Actually, spiritual po talaga ito. Now, alam niyo po kung bakit? Dahil may kinalaman po ito sa buhay natin. Yung ating pagkakilala nga sa Diyos.
Kapag mali pong pagkakilala niyo sa Diyos, talaga po maapektuhan ang inyong pakikipagrelasyon sa lahat ng tao. Basically, it affects everything else, gaya po ng sinabi ko kanina. Now, bago po dumating at maramdaman po ng tao itong masiding kalungkutan, may mga pinanggagalingan po muna ito. Now, alamin po natin ang mga pinanggagalingan ng masiding kalungkutan at masiding pangamba. Ito po ay nagmumula sa panghihinayang o tinatawag nating regrets sa buhay. At yung masidhing takot naman po at pagkabalisa or anxiety, ito naman po ay sobrang nakatuon tayo sa ating hinaharap. Nag-overthink ka na, hindi pa man nangyayari. Talaga namang iniisip mo na ano yung pwedeng mangyari sa akin sa hinaharap. Alam niyo, marami po kasi mga tao sa ngayon, including, ito nakakalungkot, marami rin Christians ang patuloy na nabubuhay sa nakaraan. Ibang tipong tapos na yung nakaraan, pero patuloy nilang binabalik-balikan. Ang tawag ko sa mga taong to ay historical. Kaya ang tendency nila, pag sila po ay tinamaan ng masinding mga kalungkutang ito, nagiging hysterical because sobra silang historical. Kaya sila po ay punong-puno ng panghihinayang o regret sa buhay na nagdudulot sa kanila ng masinding kalungkutan. Narito pang paalala sa atin na Isaiah 43 verse 18. Do not remember the former things, nor consider the things of old. So ito po yung mga taong regretful because sobra sila nakababad doon sa kanilang nakaraan. Panagkakwento sila, lagi na lang yung mga nakaraan po nila. At hindi po ito maganda dahil this could lead to extreme sadness. Binabalik-balikan nila yung mga madidilim nilang nakaraan. So, sabi ng Biblia, once again, do not remember the former things, nor consider the things of old. So ito yung mga taong maraming regrets. Saan po sila nakatingin? Sa past nila. Ano naman yung mga pinagkakaabalahan ng mga taong fearful or nararanasan po nila yung masiding takot o yung anxiety? Ito naman po yung mga taong masyadong nakatingin sa hinaharap. Hindi pa man nangyayari yung mga bagay-bagay, yung mga isipan nila, ay nag-overthink na sila na baka baka may mangyaring ganito, may mangyaring ganun. Bakit? Kasi nakatingin po sila sa hinaharap. Sabi po, at paalala naman sa atin ng Philippians 4 verse 6, be anxious for nothing. So sa mata po ng Diyos, nothing pala ito, but in everything, ito po dapat natin gawin. By prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. Alam mo, para sa akin yung overthinking, hindi naman talaga masama ito eh. Depende lang kung ano yung ino-overthink mo. Kung masasama po ito, ang tawag dito ay masama talaga, negative overthinking ito. Pero meron din pong positive overthinking. Ibang tipong iniisip mo na dahil naniniwala kang mahal na mahal ka ng Panginoon, that He will never leave you nor forsake you. Ikaw ay meron ng expectation of good. Ang tawag dito ay faith. So maganda pong overthinking po ito. Now, tingnan natin Let me give you itong napakagandang talatang ito. It's found in Hebrews 10 verse Hebrews chapter 11 verse 1. Now, ulitin natin yung mga taong nararanasan yung masidhing kalungkutan, puno-puno sila ng panghihinayang. Bakit po? Puro sila regrets because lagi po sila nakatuon sa kanilang nakaraan. Itong mga tao naman na puno-puno ng takot sa hinaharap dahil nakatingin sila sa hinaharap. Now, let me give you itong napakagandang mensahe sa atin ng Panginoon found in Hebrews 11 verse 1. Tingnan natin yung napakagandang revelation. Now, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things unseen. Muli po, mga kapatid, ang ganda po ng talatang ito. Kung mapapansin po ninyo, kapag tinatanong kayo, ano kaya yung sagot o what is the perfect antidote to fear? Usually, ang sagot ng tao ay fear, dapat faith. Actually, hindi. Noong araw, akala ko rin faith ang antidote sa fear. Hindi po. Alam niyo kung ano po yung sagot? Perfect love. Come on, pakilagay po sa ating comment section. The antidote to fear is perfect love. It's found in 1 John chapter 4 verse 18. There is no fear in love, but perfect love casts out fear, because fear involves torment. But he who fears has not been made perfect in love. Now, yung mga tao raw po na may kinatatakutan at nananatili sa kanila ang takot, at ito po later on ay mananagana, magiging anxiety, yung kayo raw po ay hindi po na itatatag sa mayamang pag-ibig at pagmamahal ng Diyos. Gaya rin po ng sinabi ng talata kanina in Hebrews 13:5, kung bakit maraming mga tao ang mapag-imbot, masungit, greedy. It's because hindi sila naniniwala na hindi sila iiwan ng Panginoon, ipababayaan man.
So ito yung litmus test. Kapag kayo po ay may takot pa, kapag tumitingin kayo sa inaharap, punong-puno kayo ng takot, ibig sabihin, hindi pa kayo na itatatag sa mayaman at sakdal na pagmamahal sa iyo ng Diyos. So kanino pong sakdal ng pagmamahal? Once again, balikan natin yung 1 John 4:18. There is no fear in love, but perfect love casts out fear. So kanino perfect love? Basically, it's a perfect love of God. Kasi hindi naman perfect po yung love natin. Amen. Amen. So mga kapatid, hindi po yung love natin ang perfect talaga. Now, gusto ko nang balikan ito, Kuya Aves, balikan natin yung Hebrews 11, verse 1. Maganda po ito Hebrews 11, verse 1. Tingnan niyo po yung words dito na now at saka is. Pinapagitnaan po nila yung faith. Yung now at saka is, parehas na sa present tense. So, ang gusto ng Panginoon sa atin, para maiwasan po natin at we could overcome yung extreme sadness and extreme fear, you have to live in the now. Because when you live in the now, you are living in the realm of faith. Yun pala yun. Kaya ang ganda nung talatang ito, Kuya Aves, pakilagay natin once again, Hebrews 11 verse 1. Ito po, gawin yung memory verse po ito. Once again, titigan nyo yung verse na yan, pakilagay natin sa comment section. Pakilagay sa screen. Tingnan nyo, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Once again, tingnan nyo po yung faith, pinapagitnaan po siya ng mga words na now and is. Yung now at saka is, nasa gitna yung faith. Kukuha nyo po, since nakaharap kayo sa akin now, nakasulat dito yung now, faith is the substance of things hoped for. Yung now, at saka yung is, ginigitna niya yung faith. So, anong gusto ng Panginoon sa atin? Ano pong wisdom dito? Anong revelation? Yung mga taong nabubuhay sa nakaraan, na full of regrets, nararanasan po nila yung extreme sadness. Yung mga taong nakatingin sa future, nag-overthink po sila, nararanasan po nila yung extreme fear or anxiety. Anong tugon sa atin ng Panginoon? You have to live in the now. Napapagitaan yung faith. Because when you live in the now, you are living in the realm of faith. Wow! So, ibig sabihin, kapag kayo po yung namumuhay sa kasalukuyan, bagaman meron kayong nakalipas, tapos na yun Tapos na yun. Hindi po ito yung nakalipas, wala na ito epekto sa iyong kasalukuyan. As long as nakatingin ka, meron kang pananampalataya that the Lord is with you and He will never leave you. As long as alam mong mahal ka ng Panginoon, hindi ka niya pababayaan sa kasalukuyan hanggang sa pagdating ng hinaharap. Ako, maganda po ang inyong buhay sa hinaharap because we're living in the realm of faith. Amen. So, ang susi, huwag na kayong magbabad sa nakaraan. Kung ikukwento man po ninyo ang nakaraan, ano na lang yung pag-usapan na lang, pagtawanan na lang. At may mga kwento nakakatawa. Ako, marami akong mga karanasan in the past. Ginagawa na lang po namin nakakatawa dahil nakita namin ang pagkilos ng Panginoon. Now, may mga bagay din po, paminsan-minsan, na nagbibigay sa amin ng takot sa inaharap. Pero sabi namin, Panginoon, hindi, i-enjoy ko yung kasalukuyan. So, ito yung revelation po sa atin. Amen and amen. So ngayon, balik po tayo dito sa ating pinag-uusapan. Now, ano po ang perfect antidote sa fear? Once again, it's God's perfect love. Amen. Sabi po ng Psalm 91, verses 14 till 16, because He has set His love upon me, therefore I will deliver him. I will set him on high because he has known my name. Verse 15, He shall call upon me and I will answer him. Wow! So every time na magpipray po kayo sa Panginoon, papakinggan kayo ng Diyos. So be anxious for nothing, but by prayer and supplications, with thanksgiving, let requests be made known to God. So yun po. So pakibasa na lang po hanggang 16. Ang ganda po ng talatang iyan. So once again, mga kapatid, bigay natin yung 1 John 4:18 in Amplified Version. There is no fear in love. Dread does not exist, but perfect, complete, full-grown love drives out fear because fear involves the expectation of divine punishment. So mga kapatid, kung bakit po kayo natatakot, kaya ayaw harapin ang kasalukuyan. Kasi, Pastor, natatakot ako sa inaharap Ay, hindi pala sa inaharap, sa kasalukuyan. Kapag kayo po ay natatakot pa rin sa divine punishment ng Diyos, meron kayong maring theology. Huwag kayong matakot kung kayo pa yung mananampalataya, and even po kung kayo pa hindi pa mananampalataya, nasa dispensation pa po tayo ng biyaya. Ang poot at galit ng Diyos ay hindi po mararanasan, first and foremost, ng mga mananampalataya.
Ibubuhos po ng Diyos ang kanyang galit at puot sa mundong ito after the rapture of the church. So mga mananampalataya, praise God, hindi po natin mararanasan ang kanyang galit at puot. Kaya po walang dahilan para matakot tayo. And even po sa kasalukuyan, wala po tayong mararanasan na galit at puot ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Because 2,000 years ago, lahat po ng puot at galit ng Diyos ibinuntun niya sa patawan ng kanyang bugtong na anak. Kaya nga po sabi ng Romans chapter 8 verse 1, there is therefore now no condemnation, no guilty verdict, no punishment for those who loved God. Sino yon? Tayo yon. Dahil mahal mo ang Diyos, alam mo mahal ka ng Diyos, no guilty verdict na nakalaan para sa iyo. No punishment. Nakalagay po yan sa Romans 8 verse 1 in Amplified Version. So dapat talagang wala kayong kinatatakutan. Amen. 1 John 4:16. And we have known and believed the love that God has for us. So this verse is telling us, hindi mo lang dapat alam. Dapat pinapaniwalaan mo ang pagmamahal sa iyo ng Diyos. At hindi lamang po dapat natatapos sa pinapaniwalaan mo. You confess it. God loves me so much. Amen. Alam niyo kung bakit? Para malaman niyo po kung gaano kayo kamahal ng Diyos. Dapat alam po muna natin kung gaano niya kamahal ng kanyang bugtong na anak. At dahil sobrang mahal na mahal niya kanyang bugtong na anak, isipin niyo po ito, bagaman mahal na mahal po niya kanyang bugtong na anak, pero hindi po niya siya ipinagkait para sa atin. Inilaan po niya ang kanyang bugtong na anak doon sa krus ng Kalbaryo para magdusa at tumantong sa kanyang kamatayan ang paglalaan na ito ng Diyos sa kanyang bugtong na anak bilang katubusan sa ating kasalanan. Hindi po ba? Ganun na lang tayo kamahal ng Diyos. Kaya pala sabi ng John 3:16, gayon na lamang ang pagmamahal sa atin ng Diyos. Kaya pala yung word na gayon na lamang, for God so loved us. Kaya pala may word na so, yung John 3:16. It speaks of intensity ng love ng Panginoon para sa atin. For God so loved you that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. So, for us to know how much God loves us, dapat alamin mo muna kung gaano kamahal ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Well, I'm telling you, mahal na mahal ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Pero, isipin niyo po ito, hindi niya ipinagkait ang kanyang bugtong na anak. Alam niyo kung bakit? Para sa ating katubusan. Nagdusa at namatay sa krus ng Kalbaryo. Because God loves you so much. Let me give you Romans 8:32. He who did not spare, yung he po dito si God, ang ating Aba. He who did not spare His own Son, Jesus, but delivered Him up for us all, how shall He not with Him also freely give us all things? Kung binigay niya sa iyo, bagaman hindi po natin hinihingi ang ating kaligtasan, yung binigay niya sa atin ang kanyang bugtong na anak na siyang magbibigay po ng solusyon sa ating eternal na pangailangan. Bakit niya ipagkakait sa iyo yung mga bagay na meron lamang pong temporal na solusyon sa ating mga buhay? Isipin niyo po yun. Now, kaibigan, mahal na mahal tayo ng Diyos. Yun po ang katotohanan. So bilang pagtatapos, balikan po natin ating question for tonight. What is the perfect antidote to fear? Now, the answer is this. God's perfect love. It's found in 1 John 4:18. Once again, there is no fear in love, but perfect love casts out fear. Yung perfect love po dito, once again, it's God's perfect love. Solution, mga kapatid, para hindi na po natin maranasan and for us to overcome this extreme sadness and extreme fear, tawag natin dito ay anxiety. As a child of God, be established in God's perfect love and fear will be cast out. Wow! Praise God. Siya nga pala po mga kapatid kung nakakaranas po kayo ng takot at pangamba sa buhay, hindi po ito galing sa Diyos. Hindi po ito galing sa Diyos kasi ayaw po niya kayo natatakot. Now let me give you 2 Timothy chapter 1 verse 7. For God has not given us a spirit of fear, and even yung fear po dito ay timidity sa ibang version, but of power, of love, and of a sound mind. Dahil pawang mabubuti at sakdal na bagay lamang po ang nagmumula sa ating mapagmahal na Diyos. James chapter 1 verse 17, every good gift and every perfect gift is from above and comes down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow of turning. So mga kaibigan, as we end, para maiwasan po natin and for you to overcome extreme sadness, wag po kayong nakatingin sa nakalipas na. Tapos na yun At dahil nakatingin ka sa nakalipas, nagiging regretful ka, marami kang panghihinayang sa buhay. This is not healthy. Nagdudulot po ito ng extreme sadness
Now, yung mga tao naman pong nagkakaroon po ng anxiety or extreme fear, masyado po sila nakatingin sa kanilang future, nag-overthink. Hindi pa man nangyayari, iniisip na. Alam niyo po ba marami tayong iniisip na masama na hindi naman talaga nangyayari? Kung iisa-isayin natin, babalikan natin ng kasaysayan. Now, ano pong susi? Hebrews 11 verse 1. Now, faith is the substance of things hoped for. Pansinin niyo po once again itong revelation. Napapagitnaan po ng now at saka ng is yung faith. Now at saka is parehas in present tense. So, ano pong revelation sa atin? You must live, if you live in the now, in the present, you are living in the realm of faith. Wow! At sabi ng Panginoon, without faith, it is impossible to please God. So, ibig sabihin, as you live in the realm of faith, talaga naman nabibigyan po natin ng glory ang ating Panginoon. Amen and amen. So, kaibigan, nalayan ko po na napagpala kayo sa ating mga pinag-uusapan. At kapag kayo po ay namuhay sa kasalukuyan, ma-appreciate niyo po ang bawat butil ng biyaya sa atin ng Diyos. At ang puso mo, wala pong sandali na hindi ka nagpapasalamat sa Diyos. At nagkakaroon po ito ng magandang epekto. Dahil maganda po, alam mo, magandang relasyon niyo sa Diyos. Nagkakaroon po ito ng magandang epekto sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kakilala, at lalo't higit sa inyong pamilya, sa iyong asawa, at sa iyong mga anak. At ang buhay mo, hindi mo sinasadya. Effortless, nagiging pagpapala po kayo sa maraming tao. Amen at amen. So, I would like to invite you, kung kayo po ay wala pang relasyon sa Panginoon, at nararanasan niyo po itong extreme sadness and extreme fear or anxiety, it's because wala po kayong relasyon sa Panginoon. Hindi po talaga ninyo mararanasan ang kagalakan sa kasalukuyan. Now, I would like to invite you to accept Jesus as Lord and personal Savior. Sabi po ng Biblia in Romans 10 verse 9, that if you confess with your mouth the Lord Jesus Christ, that's simple, and believe in your hearts that He was raised from the dead, you will be saved. So all you have to do, ipipray po ako, pray with me, at buksan po ninyo ang inyong mga puso, tanggapin natin ang mayamang pag-ibig at pagmamahal sa atin ng Diyos. Pwede po ba yan? Sige po, manalangin tayo. Sabihin niyo po ito mula sa inyong puso, O Diyos, kinikilala ko ang aking sarili. Wala po akong kakayahan para iligtas ang aking buhay. Kaya naman sa oras pang ito, Jesus, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Dahil naniniwala ako na sa iyong pagdurusa at kamatayan, winakasan na ang aking kasalanan. Maraming salamat, O Diyos. Maraming salamat, Ama, dahil ikaw ay tatay sa akin. At maraming salamat po, inaangkin ko ang kaligtasan dahil ang aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Amen at amen. Kung isa po kayo sa mga sumunod sa panalangin ito, manampalataya po kayo. Maganda po ang inyong hinaharap kapag kayo po ay namuhay sa kasalukuyan. At patuloy po nating tingnan ang kasalukuyan bilang present. Ano yung present? Regalo. So, when you live in the present or in the now, bawat araw nakikita mo ay regalo galing sa Diyos. Talagang regalo kasi sa wikang Grego ay charis. Grace, regalo, gift. Wow! So, nawawala na po yung takot natin in the past. Nakakaligtaan na natin yung ating nakalipas na madidilim. Nakikita na lang po natin ang liwanag ng buhay na sadyang punong-puno ng kulay. At gusto ko pong ipanalangin ikaw, kaibigan, kung kayo po'y napagpaala sa ating mga pinag-usapan. Yes, kalimutan na po ang nakaraan. Kung babalikan man yan, pag-usapan na lang, pero gawin na lang nating masasayang huntahan. At wag na po natin puntahan muna yung future. Hindi ko po sinasabi hindi kayo magplano. Magplano tayo, pero planong hindi natatakot. Dahil po ang atin pong pinaghuhugutan ay masaya at punong-puno ng buhay na kasalukuyan. So let's pray. Panginoon na Aba, maraming salamat po sa kapatid na ito na alam kong pinagyaman mo ang kanyang buhay sa oras na ito. Bagaman, alam ko po sa maikling panahon ay binigay mo sa amin ng isang napakagandang kapahayagan na bilang ing mananampalataya ay hindi na po kami marapat pang mamuhay sa aming mga nakalipas at hindi mo na po namin puntahan ang aming hinaharap. Kailangan po namin i-enjoy ang aming kasalukuyan, ang present, at nang sa gayon makita po namin itong aming present bilang iyong charis, bilang iyong regalo. Nang sa gayon, Panginoon, mamutawi, Panginoon, at managana sa aming puso ang pusong mapagpasalamat. Salamat po sa iyo, O Diyos. And this we pray. We thank you, Lord, in Jesus' name. Amen and amen.
Well, kaibigan, maraming salamat po for joining me tonight. And dalayan ko po kung kayo po ay napagpala sa ating mga pinag-usapan. Please give us a feedback. So, kami po ay nasa huling bahagi na ng ating programa. But before we say goodbye, gusto muna nating pasalamatan sila Brother Fidel Gabiola na kasama natin tonight. Sister Leonila Bautista Buenafe. Sabi niya, praise God sa mabiyayang mensahe ngayong gabi. Thank you, Pastor Laverne, for a grace-filled message. And stay blessed and highly favored. Amen. Maraming salamat din kay Sister Anadar Ishikawa. Salamat din kay Sister Rosalie Monet Cordova Velasquez mula pa sa Israel. Kumusta na po kayo dyan, Sister Rosalie Monet? And salamat din kay Sister Rosemary Casoko, Maria and James Kazui. Salamat. Japan. Sa Japan din siya. Saan ma? Tokyo, Japan. Maraming salamat po sa inyo. Nakasama rin natin sila Sister Maylene Petalino Magadia, Pastor Willie Laigo, Brother Arvin Micaso Palyanan, at Sister Presi Bernardo. Sabi niya, opo, sobra po akong napagpala sa napakaganda mensahe niyo, Pastor. I praise God, sa Diyos po talaga ang papuri. Kasi naisin po ng Diyos na tayo po ay nananaganan sa kagalahan. Amen. Thank you, Sister Sally Geronimo Rayo. Salamat din po kay Sister Maylene de la Cruz Gale, Brother Arthur Nunez Bernabe, Sister Jackie Alcantara, and of course kay Brother McCoy. Maraming salamat po for joining us tonight. Kay Brother Jason Encarnacion, hello din kay Ate Nika. At sino po bang kasama natin? Si Sister Marie kay James J. Basahin ang pangalan niya. Almazan, good evening po from San Jose del Monte, Bulacan. Salamat din kay Sister Jessie Vitales, Sister Norma Leonora Dacumos, and sino pa ba? Sister Fe Solina Mapala. Nandiyan din sina Sister Raquel Belio Gomez. Maraming salamat po. Sister Dang Mascarinhas, salamat po sa inyo. At once again, pwede po bang pakishare yung ating gawain nang sa gayon marami rin po ang makaalam na ating mga pinag-usapan tonight. At sa ngalan po na aking buong pamilya, salamat po at kayo po ay kasama namin every Tuesday night dito sa ating programang Solution with Laverne Ducot. Bilang pagpapaalam, nais ko pong iwan sa inyo ang 3 John 2. Beloved, I wish above all things that you may prosper and be in health, even as your soul prospers. Bye.